si Nehemians. Hallelujah! Maragluya mataga na itong pinakakusog na pakpakabuhi na Diyos. This is the day that the Lord has made. Hallelujah! Give Him praise. Give Him praise. Sinasa the Lord. Come on. Hey! Pakpakin mo mga kababihatan ang mong pinaka-the best. Nga sayo ang pagdayig niya sa buhay na Diyos. Come on. There's a light that shines with hope and praise in the sky. With your mercy each day we're alive. Let you go before our tears. There's a joy that overwhelms our soul. 'Cause we know our God is in control.
died for us. Oh, it makes me wanna shout. It says, come on, everybody, dance. Have your hands, for you know our God is victorious, breaking down the chains with His love for us. Oh, it makes me wanna shout. Put your hands together, come on, everybody, clap your hands. Come on, hey, 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 hey. God is saying, hey. Come on, let's declare at the Eagle Pass again. Come on, all your love, it makes me grow. Hey, hey. This praise inside my heart is breaking out. Hey, you give me all your love, and I can get enough. I give you all my love, I never gonna stop. Oh, it makes me wanna shout. All your love, it makes me. Come on and shout. Woo! This praise inside my heart is breaking out. Hey, hey. You give me all your love, and I can get enough. I give you all my love, I never gonna stop. Oh, it makes me wanna shout. Come on, put your hands up, everybody. Come on, let's shout hallelujah. Hallelujah. We thank you, Abba Father, for everything that you have done. If you believe that Jesus reigns in your life, can you lift your hands towards heaven? As we sing and as we speak the name of Jesus, restoration, reconciliation, deliverance, freedom will happen into your life. Jesus over your family, Jesus over the city, Jesus over our nation. We declare that by your name, Jesus. Hallelujah. Come on, just worship the Lord with all of your heart. Hallelujah. Jesus. Come on, let's worship Him. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
together as we shout the name of Jesus. Na kay buhaton Ginoo sa mga kinabuhi. With all of your heart, let's sing this. Shout your name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus. Raise your voice. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Jesus over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Jesus. Shout Jesus. Hallelujah. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Jesus over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Power and of praise. Power and of Hallelujah. Hallelujah. Give him praise. Give him praise in the house of God. Give him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. His name is Jesus Christ of Nazareth. That every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of our Heavenly Father. Most gracious Lord, as I apply your blood, the blood that redeems us from the curse of the law. As I apply, Lord, as I blind and bind all the works of the enemy, as we render them powerless, in the name of the one who is appointed by God to save the world, we thank you for your Son, Jesus Christ. We glorify your holy name. Holy Spirit, you're very much welcome in this place, oh God. Thank you, Lord. Let your word open the hearts and the minds of your people, Lord, to receive your word today. In Jesus' mighty name, and God's people say amen and amen. Good afternoon, everyone. Welcome to our fifth service for today. And this is my second service. But anyway, we thank the Lord na nagiging successful yung mga biyahe, preparation. At this point of time, papakita natin yung mga pag-welcome natin sa mga kaboko, mga kabatchmate, no? PNP
Kabalikat Batch 98. You can take your seats. Are you down in your doubt and your pain that no one knows? Are you living with heartache and shame you can't let go? Oh, I can testify through the valley there is life. Yeah, I can testify out of darkness you can rise. If you look at me, you'll see a dead man breathing, a life that's been redeemed. If you look at me, you'll see a sinner dancing, a heart that's running free. I see you out there looking for truth. If you wonder what grace can do, I'm living proof. I'm living proof. Let me show you a place where hope comes alive. Yeah, there's a fountain of mercy that never will run dry. Oh yeah, I can testify through your valley there is life. Yeah, I can testify out of darkness you can rise. If you look at me, you'll see a dead man breathing, a life that's been redeemed. If you look at me, you'll see a sinner dancing, a heart that's running free. I see you out there looking for truth. If you wonder what grace can do, I'm living proof. Shake, shake, shake off the chains. You can be free. Come on, believe. Yeah. Don't let fear in the day. Come on, believe. Come on, believe. If you look at me, you'll see a dead man breathing, a life that's been redeemed. If you look at me, you'll see a sinner dancing, a heart that's running free. I see you out there looking for truth. If you wonder what grace can do, I'm living proof. I'm living proof. Kita niyo mga kantatag PNP hymns, no? Guwapo ang nagiging result tungod kay well represented ang area na ay from Barn, na ay si Kernel Abordo from Region 6, no? Bacolod. So naat ay ang wa nakaabot, expected yung mag-asawa na si Estrada from Caraga. But nandyan ang Region 10, Region 12, of course Region 11. So ito yung kalakaran, nakikita nyo, ito yung pinagkakaabalahan, grabe ka-busy yung media, yung logistic, no? Lahat ng 24 prime leaders, mga LPM advocates, ito yung pinagkaabalahan throughout the week, yung preparation, kasi hindi madali mag-prepare. And of course, we thank the Lord na naging successful yung ano natin. By the way, this afternoon, I would like to welcome the church in Dubai. They are with us right now. I think this is the second time, pero ako yung first na nag-preach ngayon. Nandito, nakita ko, nandyan si Ritzy ngayon, naka-monitor sa atin, nakikita kayo. Of course, Pastor Jason and si Pastora
Si Rosie, okay, ibang mga leaders na inordain natin, no? Mayroon tayong inordain na 2 deacon order at mayroon tayong 3 ministerial candidate. Ayan, nandyan pala sila, oh. Kitang-kita. Saan sila Aquino? Hindi ko nakita sila Aquino. Wala sila Aquino. Yung mag-asawa. So, yun naman ay from Pangasinan. Kaya nagtatagalog ako kasi mix sila. So, alam na, sa atin walang problema. Kahit ano yung magiging salita, Tagalog man, Cebuano, English, or from 4th dimension, yung pinag-uusapan, wala tayong problema, pwede tayong magsalita, di ba? Yun yung importante doon. Ang importante yung mahalaga na naintindihan nyo. Now, gusto kong ipakita sa inyo, kasi may mga meetings kaming ginawa, but isang beses lang ako nag-appear, si Richie na and Mrs. Bishop ang nag-join sa mga meetings kasi alam niyo naman si Bishop, hindi masyado mahilig na yung kwentuhan, planning. Sabi ko sa kanila, you decide. Then punta kayo ng Davao, saka tayo mag-usap. Huwag niyo akong isalang sa meeting na kitagal. So makikita niyo yung treatment natin as usual, kahit yung kaharap mo billionaires, yung treatment ko, no. Hindi mo ako pwedeng isalang sa, kasi alam ko yung identity ko. Alam ko kung sino ako. Kung kayo gustong tumulong sa Davao, kaya yun ang plano, may meeting during Friday night, yata si Mrs. Bishop naka-attend, with Richie, yung grupo ni Richie, Friday night, mayroong plano para yung Davao pwedeng magiging Dubai. So kung makikita niyo yung Dubai, anong iniisip niyo? Arid land or disyerto? Tapos biglang naging productive, naging fruitful. So, makikita niyo yan. I-compare niyo sa Davao na kahit magtapon ka lang ng maliit na seed, tutubo. But in the desert, makikita mo, anong tutubo dyan? Ito yung pinuntahan namin. Pinuntahan namin yung Old Dubai. Pag sinasabing Old City, pinuntahan namin. Wala ka nang mahirap i-develop, gawa ng yung bahay dikit-dikit, yung kalsada, malapit lang yung mga bahay sa kalsada. But makikita mo yung leadership. Nung nag-reign yung king, yung nag-take charge yung king, hindi siya gumawa ng any renovation in the old city. Anong ginawa? Gumawa ng New Dubai. And look at the New Dubai right now. Mayroong tinatawag dito Palm Village na doon kami nakatira. Nasa yan. Dito kami nakatira, dito banda. Dito kami nakatira. Nandyan yung mga 5-star hotel, nakahilera. The other side, kaya wala kang makikitang street vendors, tindahan sa gitna, sa gilid ng daan, o bahay na sa tabi ng daan. Wala. Kasi doon, nilagay sa magagandang building at nandoon lahat yung mga tao. So makikita mo na naka-arrange yung place. Now, look at that. Yung tinatawag Palm Village. Palm Jumeirah ang tawag nito. Kung titingnan mo yan, isipin mo tubig ginawang 5-star hotel. Tingnan nyo yan. So in other words, pag yung leader mayroong vision, alam niya kung ano yung end, alam niya kung ano yung dapat gagawin, pag magpursige kasi may determinado yung leader, mangyayari talaga yung plano niya. But the problem for us, kung ang leader walang vision, tapos ka. Kaya yung building na 1930, forgotten pa, hindi ka pa pinanganak, hanggang ngayon nakatayo pa dito sa atin. Nakuha niyo to? Sayang yung dumaan na panahon. Lumipas yung panahon, hindi mo pwedeng ibalik. Kaya may kanta na hindi pwedeng ibalik ang kahapon. Time is gold. Kaya iniisip namin kung sakasakali, God willing, gagawa tayo niyang New Davao. Itong old, wala na to eh. Nagkadikit na yung bahay, yung establishment sa kalsada. But pwede tayong gumawa ang laki ng lupain sa nasa likuran na hindi na de-develop. Untouched siya, pwedeng gagawin pag yung leader may vision. Ito makikita mo yung Dubai, imposible yan na magiging ganyan. Ngayon, nakatira dyan mga billionaires.
Yung SM natin sa lanang, gagawa ka ng 10 SM, ipasok mo sa loob, magkasya pa. Kaya yung mga coffee shop nyo, doon, bawat floor may coffee shop. Yung block na to, yung coffee shop dyan, tapatan, 4. Sa second floor, ganun din. Sa third floor, ganun din. Sa other side, the same. At doon makikita mo yung mga tao galit sa pera. Kasi yung presyo ng bilihin, like for example, ganito, itong tuxedo, yung price nito, 4,000, 3,500 to 4,000 plus, times 15, equivalent to more than 50,000. Yung mga tao galit sa pera, pero ako hindi ako galit sa pera. Ginawa ko, hinanap ko yung tinatawag na village outlet. Nakuha ko lang ng 14,000. Nakatuksido ako, 14,000 lang. Kasi may wisdom dapat. When it comes expenditure, dapat alam mo kung paano gumastos. Hindi mo yung bang basta iwaldas mo lang dahil gusto mo no, hindi. But sa Dubai talaga, dahil sa napakayaman ng mga tao doon, iniisip pera. Yung taxi doon, Lexus. Yung taxi, Lexus. Plano ko asan ng magrenta ng Cadillac tapos itakbo namin dito. Pero yun ang totoo. Bakit sila yumaman? May leader silang visionary. Kung tingnan mo yung old, compare sa nyo, napakalayo. Kaya iniisip namin ang Davao, kung ito matrabaho lang, pwede talagang magbago. Pwede talagang yumaman, pwedeng umasenso ang Davao. That's why we pray na magkakaroon ng tamang leader. Kasi pag hindi totoong leader ang nandyan, wala. Hindi nag-iisip ng next generation, ang iniisip niyan, next election, not the next generation. Kaya kayo, time will come, matututo kayong pumili ng tamang leader. Amen? So much for that. Makikita natin, si Richie is coming in the end of this month. So nagstay siya ngayon doon, may mga unfinished business, may mga ginagawa pa, uuwi rin yun. Kasi nandito yung ito yung base, kailangan silang umuwi. But nakikita nyo, may mga gawain na nag-umpisa. So may plano kami sa ibang lugar, naging open yung ibang lugar, ibang bansa. So ang importante dyan na yung word must spread, even in the Middle East. Kasi may prophecy talaga, na kahit yung mga Arab worlds, yung mga Emirati, nag-open sila ng gospel, pwede talaga mag-preach. Amen. And now, we will go to our topic about guard and protect your potential. Tingnan nyo yung Dubai. Alam nila paano i-guard yung potential. Lumago sila. Alam nila kung paano i-apply yung potential nila. Lumago sila. Isipin mo, ang Pilipino mas matalino kaysa kanila. Bakit nagiging ganito tayo? Ipikto to sa mga maling leaders. Inhilig lang. Ipikto to sa mga maling leaders. Kung ano yung nangyayari sa isang tahanan, ipikto yan sa naglilid. Kayong mga magulang, kailangan classic example tayo. Kailangan yung buhay natin, kailangan tamang inspiration, tamang dapat gagawing example. Hindi ka, you cannot give what you don't have. Huwag mong isipin na magiging mabait yung anak mo tapos ikaw pasaway. Huwag mong isipin na magiging matalino yung anak mo pagkatapos ikaw pasaway. Hindi yon. Kailangan tamang DNA yung impartation. Kaya huwag kayo mag-expect na magiging maganda ang takbo ng bansa kung yung leader hindi tama. Hindi tayo mag-isip na mabago yung bansang Pilipinas na yung leader hindi nagbago. Kailangan magbago muna ang leader bago mabago ang lahat. Because if I change, everything changes. Pero problema pag hindi nabago yung leader, wala kang i-expect. Maybe after 20 years, ganito pa rin. Pag-iiwanan tayo ng panahon. Realidad to. Dapat natin itong maintindihan. And that's why here, i-discuss natin yung how to protect yourself from attack.
Kasi tayo na kumikilos, gumagawa, tumutulong sa ngayon sa mga engagement natin sa mga barangay, meron talagang mga attack, meron talagang mag-discredit, meron talagang maninirampuri, ang sinasabi natin. May magbabas, in other words. And here, Nehemiah, a common man, had a job as a cupbearer of the Persian king, whose land he was an exile. So pag sinabi mong Persian king, ito yung tinatawag na modern day Iran. So kilala mo na kung sino ang Persian king, the king of Iran. So dito, dahil sila yung world power, yung Jerusalem noon na conquer nila, lahat ng mga noble, lahat ng may mga elite group in Jerusalem, kinukuha ng Persian king. And here, si Nehemiah is only a common man. Ordinaryo lang. At nagiging cupbearer siya sa king. When he heard of the flight of his former countrymen who had not been carried into exile and the sorry state of the city of Jerusalem, he mourned for them and asked God to help him return to Jerusalem so he could rebuild the city. So titingnan natin, nagkaroon siya ng passion and compassion. Hindi lang para sa kanya, kundi sa mga countrymen niya, yung mga kadugo niya. Nakita niya yung sorry state ng city of Jerusalem. Kaya nga ang ginawa niya, nagpray siya, God, help us to rebuild the city. Because the city that time was ruined. Why? Because of the attack of the Persian king. And here, God heard his prayer. Ang good news kasi, pag nagpipray ka, yung tama yung motibo mo, papakinggan ka ng Panginoon. Pag tama yung motibo at saka yung puso mo, papakinggan ka ng Lord. God heard his prayer and granted him favor in the king's sight, so that the king gave Nehemiah both permission to return to Jerusalem and the resources to begin rebuilding the city. So yung pabor talagang overwhelming dahil binigyan siya ng permission, not only that, binigyan siya ng resources. Yung governor support dahil may edict at may instruction ng king to help Nehemiah. And here nakikita natin, but not everyone, however, was happy that Nehemiah was taking an interest in the well-being of the city and its inhabitants. May mga taong nagsiselos. Pag may gumagawa ng maganda, mayroon talaga mga taong naninira. May mga tao talagang opposition. May ginawa ka ng maganda, mag-o-oppose sila. So ito yung nangyari. Hindi natuwa itong si Sanballat the Hornite and Tobiah, the Ammonite official, heard about this. They were much disturbed that someone had come to promote the welfare of the Israelites. So na-disturb sila, ayaw nilang i-build or i-rebuild ang city of Jerusalem, most specifically even yung tinatawag the Western Wall or the wall of the city. So kung nakapunta kayo ng Israel, hindi katulad ng Davao, na may mga boundaries doon, ang boundary wall. Okay? Kasi, kumbaga sa movie, wall lang ang pagitan. Ibang bansa na. Dito sa atin, malaki yung boundary at walang wall. Hindi katulad sa China na mayroong Great Wall of China. In other words, takot silang i-invade. Yung bang iniisip nila, kailangan sila well-protected. Bakit sila naglalagay ng wall? But tayo dito sa Davao, walang wall. Okay? But here makikita natin, may mga taong nagseselos. May mga tao talaga tayo, yung ginagawa natin sa LPM, yung mga network na pupunta sa mga barangay, yung tinatawag na community engagement. At may mga barangay official, minsan hindi natin kapuso, minsan nagko-comment, minsan nagsasalita ng hindi maganda. The same sa ginagawa ni Nehemiah. Like for example, we are praying for this city to be changed, to be transformed.
Kaya tayo nag-initiate na pupunta doon sa barangay clean-up, pupunta tayo sa mga barangay assembly para magtuturo sa kanila, para maturuan sila ng salita ng Panginoon. Dahil yun ang kailangan. Gusto natin na tunay o totoong pagbabago, kailangan mayroong Word of God. Hindi po pwedeng mangyayari ang totoong pagbabago kung walang Word of God. So ito ang nangyayari. The same sa panahon ni Nehemiah. May mga tao talaga na opposition. Even though Nehemiah was trying to do something beneficial, these fellow were angered by his plans. So they started to make trouble for him. So meron talaga mga taong troublemaker. Expected yan. Pag gumawa ka ng makanda, may mga taong troublemaker. Hanapan ka ng butas. Hanapan ka ng mali. But ito sasabihin ko sa inyo, makitaan talaga tayo ng mali dahil hindi tayo perpekto. Kung mali lang hanapin mo, meron talagang mali kasi hindi tayo perpekto. But may mga tao talaga, trabaho nila maghanap lang ng mali. And I hope wala yan dito. Amen? And here makikita natin. So sabi ng mga tao, sabi ni Sanballat, what is this you are doing? Ano yung ginagawa mo? Are you rebelling against the king? Magre-rebelde ka ba sa king of Persia? Ito yung mga tinatanong nila. But Nehemiah was not to be deterred. He gathered the workers together and began to rebuild the gates and the walls of Jerusalem. This incensed Sanballat. The word incense is yung irritating, na-irritate. Si Sanballat na-irritate. Mind you, mayroon talagang Sanballat sa buhay mo. May mga tao talaga na ayaw niyang makita kang gumanda, lalong gumagwapo, ayaw niyang makita kang nagpa-prosper. Ang tawag noon, Sanballat. Kaya yung mga Sanballat sa buhay mo, huwag mong intindihin, huwag mong pansinin. Dapat ang iniisip mo, no see. Sino ba sila? Dapat ganun ka, sino ba kayo? Anong pakialam niyo? May maitulong ba kayo? So may ibang kakanta dyan, diba? Nusi. Nusi Balasi, diba? May kanta dyan. Sino ba sila? So ang importante, focus ka sa ginagawa mo. Like, for example, sa amin. Kita mo ha? Kung ako hindi porsigido, wala tayong swimming pool ngayon. Kasi maraming mag-o-oppose. Bawal, bawal, bawal. Ang ginawa ko, ituloy. Develop natin. Padala ng excavator. Hindi, naging swimming pool. Kung hindi ko ginawa, wala tayong swimming pool. In the end, sabi nila, Bishop, lagyan mo lang ng private inland resort. Kita mo? Kung wala akong ginawa. Kaya nga, may mga opposition talaga. Dapat hindi ka magpapa-apekto. Kung ano yung nakikita mo na dapat tamang gawin, gawin mo. Hayaan mo yung mga opposition, yung mga Sanballat spirit. Normal yan. Kasi nagseselos yan. Nakuha? And here makikita natin. Sabi pa ni Sanballat, what are those fabled Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish a day? Can they bring the stone back to life from the rose heaps of rubble burn as they are? Pwede bang ibalik ang kahapon? Pwede bang matapos to ng isang araw? So, ganun talaga yung mga tao, mapaghanap. No? Kung ano-ano na lang ang tinatanong, makahanap lang ng paraan na sisiraan ka. Katulad na ngayon, kikita mo yung social media natin. Yung bang, anong klaseng mentality? Dati, ang meron lang sa atin, yung crab mentality. Pag aangat ka, ibababa ka. Ngayon, yung paninirampuri, parang normal na lang. Nakuha niya? And here, hindi lang si Sanballat. Tobiah joined in his mocking. Sabi ni Tobiah, what they are building, if even a fox climb up on it, it would break down their walls and stones. So ganun ang tingin niya. Akala ni Tobiah na ganito sila magtrabaho. Yung napaka-weak yung trabaho nila na yung fox, alam mo yung fox? Tawag nung fox. Burag parang cat na sa bundok ba? Yung
Murag Milo, or something like that. Murag Milo, something, yung Milo. Na kung aakit na yung Milo, babar down yung wall. Ganon ang tingin ni Tobiah. Nehemiah did not reply to the ridicule. Instead, he turned to the Lord in prayer. So dapat pala ang gagawin, we will turn the Lord in prayer. In any occasion, in any temptation, sabihin natin, any attack, dapat yung pinaka-weapon natin, pinaka-recourse natin, lalapit tayo sa Panginoon for prayer. Nakuha. At anong nangyari? Hindi lang si Nehemiah, he turned to the Lord in prayer and keep on with the work. So, kita mo to. Kahit anong gagawin ng enemy, meron tayong tinatawag enemy of our potential. Kahit anong gagawin, dapat tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin. Kahit na sisiraan ka, may gumagawa ng hindi maganda, tuloy lang ang laban. Huwag mong itigil yung mga bagay na ginagawa mo na alam mo na tama. Tuloy lang. So ginawa niya, tuloy-tuloy lang. At ito pa nga, sabi dito, this illustrates the first guideline for protecting your potential. Ano yung first guideline to protect your potential? Number 1, don't answer your critics. Marami talagang kritiko. Kahit anong gagawin mo, kahit gaano kaganda ang gagawin mo, meron talagang kikritik sa'yo. Kaya nga, huwag mong i-entertain. Don't answer your critics. There are several levels of anger. At first, your critic may be annoyed. The word annoyed is angered. Namang masuko, biglang magalit na wala namang dapat ikagalit. Dahil siguro sa ginawa mo, nagagalit siya. Pero walang dahilan na dapat ikagalit. That's the word annoyed by you. Yung bang pag nakikita ka niya, para bang naiinis siya sa'yo pag nakita yung mukha mo, lalo na pag gumaganda ka, naiinis siya kasi hindi siya kasing ganda mo. Ganon yun eh. Pag tiningnan ka niya, naiinis siya kasi mas gwapo ka kaysa kanya. Yun yung problema. Pero alam naman natin talaga, pag nandyan si Lord, nandyan yung presence na Lord, lalo tayong gumagwapo at lalo tayong gumaganda, right? Tingnan nyo yung past nyo, tingnan nyo yung before and after. Then i-compare nyo, tingnan nyo. Malaking pinagkakaiba, di ba? Kahit si Patrick, tingnan natin yung before ni Patrick at si Patrick ngayon, malaking pinagkakaiba. Kaya na-in love si Dia. Di ba? Yung old na Patrick, slim. Parang payat na. Nakita niyo ba yung old na Patrick? Pero ngayon, nakita niyo si Patrick. Tingnan mo. Matipuno. Di ba? May muscle na. Di ba? May dating. Di ba? O sino bang hindi may in love dyan? Sana all. Sabi ni sana all, ha? Pero ito yung sekreto eh. Gusto mong gumwapo? Gusto mong gumanda? Dapat nandyan yung presence of God inside. Dapat nandyan yan para maging maganda ka at maging pogi ka. Pag walang presensya ng Lord, iba yung mukha natin. Ako actually, yung mga kabatsmate ko, sabi nila, hindi sila maniwala sa akin na 60 years old. Kasi mas matanda ako sa kanila ng 10 years. Colonel Richie, matanda ako sa kanya ng 8 years. Colonel Glenn Christinis, matanda ako ng 10 years. So isipin mo yan ha. Nag-college ako, elementary pa sila. Pero hindi kami magkakalayo. Of course. Diba? Depende kasi yan sa upbringing. Depende yan paano mo dalhin yung sarili mo. Kung nakita niyo ako, nagsusuot ako dito ng los masyado na para akong old pastor. But hindi Diba? Breast out ka, stomach in. Challenge yun. Kasi part yan. Kasi lalo tayong tumatanda pag iba'y takbo ng utak natin. Bakit tumatanda yung iba? Pinoproblema yung hindi dapat pinoproblema. Kaya nga ikaw, si Leah ba to?
Si Leah, huwag mong problemahin yung mga bagay na hindi dapat yun ang problema. Maintindihan niya si Ruchi. Focus ka. Dapat mag-slim ako. Dapat gaganda ako para si Ruchi hindi titingin sa iba. Ganun gagawin mo. Huwag kang mapapapikto, nagpapamatso siya. Pero tingnan mo yung old ni Ruchi, di ba? Compare. Compare mo yung old ni Ruchi ngayon. Kasi yun ang tinitingnan natin eh. Old, before and after. Di ba? Dubai, ito yung now, mukha ng Dubai, ito yung after. So, kita mo yung si Ruchi doon. Nakita mo yung old before ni Ruchi, compare ngayon. Aw, iba. Kaya nai-inlove ka. Masyadong ano. Huwag kasi magpapadala sa emosyon. So, be happy. Smile. Swerte yung nakapag-asawa nito. Napakaswerte nito. Ano doon pala? Napakaswerte. Sipin mo yun. Kaya nga, ito yung nangyayari. Kailangan natin marunong tayong mag-protect sa sarili natin. Kasi kung hindi natin kayang i-protect yung sarili natin, yung potential natin, hindi rin natin kayang protektahan. Amen. And that's why here, anong dapat gagawin? Pag may mga basher, huwag magre-react. Huwag magpapadala sa emosyon. Anong ginawa ni Nehemiah? Don't answer your critics. Hindi siya sumagot dun sa mga kritiko niya. Tuloy lang ang trabaho at lalong nagalit yung mga kritiko niya. Lalong nairita dahil yung trabaho niya hindi nakakaapekto kung ano yung sinasabi nila. And here, makikita natin. So, anong ginawa ni Sanballat? Sanballat and his cohorts plotted together to come and fight against Jerusalem and stirred up trouble against it. But when Nehemiah and the other worker prayed to God and posted a guard day and night to meet this threat. So makikita natin dito, mayroong ginawa si Nehemiah. Mayroong nangyari, may plano na i-attack sila, may tinatawag na threat na gusto silang i-attack. Anong ginawa ni Nehemiah? He posted a guard. That's why it will lead to second guideline for protecting your potential. Post a guard to lessen the likelihood of attack. Kita mo sa mountain of the Lord, secure natin yung area. Pero pag nandyan yung mga staff natin, nandyan yung mga network, pag nandun kami, ginagawa namin, iniikot pa rin namin paggabi. Kailangan may guard. Dapat hindi pinabayaan yung area. Kung kami lang, walang problema. Kasi monitor ko lahat. But pag nandyan yung mga tao natin, meron talagang iikot. Sila Rudy iikot hating gabi. May iikot sa madaling araw. Why? Kailangan natin protectionan yung area natin. Nakuha, hindi biro yan. Red area yan. Nagugulat kayo bakit ang PNPA Kabalikat 98 gustong pumunta? Kasi naiintriga sila. During the time na nagtapos sila sa PNPA, Philippine National Police Academy, naging nagtapos sila, nagiging lieutenant sila that time, noon na masyado yung red area. Naririnig na yung red area. Kaya nung nakita nila at narinig na meron ng nakapost, marami tayong ginawa doon, na-encourage yung iba na pumunta. Gustong titingnan yung area. Maganda tong, itong picture ba? Itong nakaka-blooming. Sige, wag na yan. Yan, Maganda pagka-templa ng lalo na kung kayong tatayo dito, Teltel, di ba? Iba ang dating iba ang dating nung lead wall. So here, makikita natin, when our enemies hear that we were aware of their plot, and God had frustrated it, we all returned to the wall, each to his own work. So makikita natin, kahit na mayroong banta sa kanila, hindi sila tumigil sa kanilang ginagawa, tinuloy-tuloy pa rin nila. Tayo kasi minsan, kunting distraction lang, kunti lang na discouragement, tumitigil. Kunting persecution lang, tumitigil na. Yung lesson to learn here,
kahit may banta sa buhay nila, because their enemies plotted to attack them, ang ginawa nila, tuloy pa rin yung trabaho. Meron silang post na nag-guard, but tuloy pa rin yung trabaho. This reveals a third means of protecting your potential from attack. Allow God to fight for you. Importante kasi, meron talaga tayong depender. Ako, may depender ako eh. How about you? May depender ka ba? Alam mo yun? Kaya nga si Lord nag-provide sa akin ng depender kasi para maintindihan at always kong ma-remember na magdi-depend ako sa Kanya dahil binigyan niya ako ng depender. Di ba? Siguro yung nakaka-gets, di ba? Tawa si Lloyd, oh. And here makikita natin, the workers stood guard, but God frustrated the plans of the attackers. So ang mga workers, talagang nag-guard sila. Ang sinabi dito, stood guard, but God frustrated the plans of the attackers. The Israelites relied on Him to fight for them. Importante lang talaga yung bang total dependence sa Ginoo. Pag iniisip mo na hindi mo kaya, kailangan mo ng Panginoon, diyan makikita mo yung kamay ng Lord na kumikilos in a mysterious ways. Pero minsan iniisip natin, kaya natin, kaya nga minsan pinabayaan tayo na Lord, okay, ikaw nang bahala kasi alam mo pala magaling ka naman mas gusto mong ikaw lang kaya nililet go tayo ng Lord. But kung i-allow lang natin si Lord, sabihin natin, Lord, this is too much. Pwede kang ikaw na. Pag ililit ko mo, makikita mo talaga. Si Lord talaga kikilos. Yung mga ginagawa natin sa bukid, kita mo yung mga buildings ngayon, ang lalaki na. Akala nyo natayo yan sa ganun kadali? Nako, sakit sa ulo. Huwag na lang kayong sumubok. Matutulog ka na lang, mag-iisip ka pa doon sa mga basher mo. Lahat. Pero nakikita nyo ngayon, we overcame. Mula sa NCIP, DNR, ano pa yung ibang mga agency, ngayon, pumapabor sa atin. Kasi walang ibang nagde-develop ng ganito eh. Ngayon, nakapunta ako ng Dubai, may gagawin ako dito. Paglagay ako dito ng Birds Cobos. Hindi yung Birds Khalifa, Birds Cobos. Doon sa pinakatuktok ng alon, ipapatayo ko yung 7-story. Inisip mo, grabe si Bishop. Who knows? Di ba? Ito puro plano lang to. Ito nga, dining area lang to. Ngayon, nagiging gold mansion eh. Kasi si Lord, iba si Lord pag kumikilos. Kita niyo yan? So ngayon, kung iniisip ko, gagawa ako ng Birds Cobos doon sa Alon or sa 6th Heaven, isipin mo yan. Mag-uumpisa akong mag-develop para to encourage the investor to come, to join me in rebuilding the new Davao. Hallelujah. The city on a hill cannot be hidden. Akala nyo, yung Mateo para sa akin yan, magkakaroon ng city on a hill. At inuumpisahan ko ngayon. Mahirap siya kung iisipin mo. Kasi maraming sanbalat, maraming opposition. Pero nakikita natin yung key dito, tuloy mo lang yung trabaho mo, God will fight for you. Hallelujah. Amen. And for a while, Nehemiah and his helpers worked in peace, yet they did not let down their guard. Kikita natin, no? Wala ng gulo, na-discourage because pinoprostrate ng Lord yung plano ng enemy. So nagkaroon sila for a while, nagkaroon ng peace. But ano yung sinabi? Yet they did not let down their guard. From that day on, half of men did the work, while the other were equipped with spears, shield, bows, and arrow. The officer posted himself behind all the people of Judah who were rebuilding the wall. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. And each of the builder wore his sword at his side as he worked in the field. Kikita mo yan? Kahit na nagtatrabaho sila, dala-dala nila yung mga weapon of warfare. Kumikilos sila para
ka sa rebuilding the wall, but yung spear, yung bow, nandyan. Yung swords, nandyan. Minsan kasi iba yung naituro sa inyo. Gusto nyo, hindi. Pag Christian ka kasi, bawal gumamit ng weapon of warfare. Sino may turo sa'yo? Kita niyo yung Biblia? The Bible is the book of battle. And according to the scripture, our hands train for war. Nakikita mo ang Israel, even until now, hindi matatalo. Walang iyakin. Na citizen of the kingdom, ikaw kunting problema, iyak ka. Marami nang madadamay sa emotional actuation na ginagawa mo. Matuto ka namang lumaban. Kunting test and trials, give up ka, titigil ka. Para bang minamaliit mo si Lord sa buhay mo? Mayroon kang God, mayroon kang defender, mayroon kang protector. Pagkatapos kunting shaking lang, tigil ka na, pahinga na ako. Wala. Hindi ka aabot sa iyong destiny. Pag ang mindsetting mo, ganun ka weak. Dapat sa mga citizen of the kingdom, laban lang. Fight a good fight of faith. Alam niyo ba? Ito, sabihin ko. Galing ako ng Dubai, tinarangkaso ako. Tumayo lang ako kahapon dahil dumating yung mga bisita ko. From the mountain of the Lord, bumaba ako. Nag-chill uli ako. Hindi ako nakatulog all night. Dahil mataas yung lagnat ko. Alas 6 na ako nakatulog. Kaya sabi ko kay Mrs. Bishop, ikaw na mag-preach sa first and second service. Hahabol ako sa third. Bumangon ako kasi may trabaho ako. Hindi ako pwedeng pigilan ng lagnat o trangkaso sa trabaho ko. Isipin mo, nagpahinga lang ako saglit kanina doon. Yung katawan ko, nilalamig ako. Pero nandito ako, sa harapan niyo, nagbi-preach ako. Dahil may trabaho ako. Ikaw, kunting sakit lang, kunting lagnat, idadahilan mo na yung... Sabi ng Lord, yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin, test lang to. Tinitingnan ng Lord yung faithfulness and obedience natin. Tapos gusto mo lang kaagad re-receive ng blessing and favor na wala man lang kahirap-hirap. Hindi. Titingnan niyo ko, sino akala na meron akong lagnat, meron akong trangkaso. Hindi. Kasi, hindi ako nagpapa-apekto. Pagkatapos ito, magpahinga ako, at least tapos yung trabaho ko. Amen! Kunting lagnat lang, hindi na alam saan yung simbahan. Sige. Inhale, exhale. Sipon o bulang, hindi na makakarating sa simbahan. Wala ka namang gagawin, uupo ka lang dyan. Ako nga, lakad ako ng lakad mula pa kanina. Pagkatapos, sasabihin mo, bakit kaya si Lord binibless si Bishop, no? Of course! Kasi dedicated and committed ako sa trabaho ko. Di mo ako pwedeng pigilan. Pagtrabaho. Kita mo yan, nandiyan si Charlie. Oh. Gabi na kami bumaba. Siya yung sweeper namin. Ikaw ba yung kagabi? Kita mo yung sweeper ko, nandito. Plano kaya, sabi ko nga kaya, bibili ako ng malaking motor, yung green. Kasi gusto nyo pala maging sweeper, bibili lang ako to yung malaki, di ba? Sabi ni Ruji, sino pwedeng mag-drive sa sweeper? Pwedeng si Darrell. So, nakita ko to, sino yan? Si Charlie ba? Hindi ko pwedeng pag-sweeper, oh. Maliit nga lang yung motor niya, pero talagang pag gano'n siya, dadaan si Bishop, tabi mo na. Isipin mo, dumating kami gabi. Hindi mo makatulog dahil may trangkaso. Nilalamig hanggang umaga.
But even until now, nagpipreach ako dahil may trabaho ako. Kaya minsan iniisip natin, Lord, bakit matagal yung blessing ko? Pwede mo rin tanungin yung sarili mo, kumusta yung inuutos ng Lord sa'yo? Puro dahilan? Kunting ano lang, dahilan? Kailan ka muna ma-prove? Itong nangyari kay Nehemiah, talagang tinitest sila ng Lord. Ano ba talaga yung puso nila? Matatakot pa sila dahil mayroong mga taong nagbanta sa kanila? Pinuprove ni Nehemiah, no. Hindi pwedeng tigilin yung trabaho. Alam natin, mayroon kaming defender. God will fight for us. Tuloy ang laban. Trabaho tayo. Isang kamay, nagtatrabaho. Yung isang kamay, may hawak na itak, may hawak na spear, may bow na hawak. Ready to go. Pag may atak, lalaban kami. Amen! Hindi pa tayo umabot sa ganun. Maliban lang kung nakasama kayo sa akin sa panahon na talagang ano pa ang pakibato. Gugulat yung mga kasamahan ko sa kabatchmate ko kahapon. Kita lang may banduler si Bishop sa kwarto niya. Of course. Ay, pag hindi ako lalaban na kulang sa bala, kompleto yung ammunition ko, banduler yung dala ko. Kaya kung dapat alam natin, tayo mga citizen of the kingdom, we have a weapon of warfare. Meron tayong panlaban. Di tayo pwedeng talunin sa mga scheme, strategy ng enemy. Tingnan mo yung sinabi dito in Nehemiah chapter 4, 16 to 18. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. And each of the builders wore his sword at his side as he worked. Kita mo yan? Thus they employed a fourth means for protecting their potential from attack. Ano yung pang-apat na protecting their potential from attack? Number 4, don't confuse quiet with peace. Huwag mong akalain na dahil tahimik, wala nang attackers, wala nang i-invade. Hindi ka dapat mag-lead down ng arm. Kasi minsan, ang enemy nag-aantay lang ng tamang panahon na hindi ka nakapaghanda. Kaya dapat hindi ka nag-lay down ng iyong firearms. Don't allow or tinatawag pause or inactivity in the battle to convince you that the war is over. Hindi pa tapos yung labanan. Amen. Tayo nag-uumpisa pa lang. Yung mga barangay engagement natin, trabahuin natin tuloy-tuloy. Meron mang sanbalat dyan, may tobya man dyan, meron mang maninira, tuloy yung gawain kasi ito yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Walang pwedeng pumigil sa atin. Except you. Kung magpapigil ka. Nakuha? Finally, when Nehemiah's enemies received word that the wall has been completely rebuilt, they sent a message to request a meeting. Ganito yung mga ginagawa ng mga taong nasusuya or mga taong nagpaplano na hindi maganda. Nung hindi nila nakumbinsi at hindi nila napastop yung work in rebuilding the wall and even the city of Jerusalem, ang ginawa na kunwari, come, let us meet together in one of the villages. Mag-usap tayo. Ito yung strategy. But Nehemiah wisely countered this as well, recognizing it for a deterrent kind of attack. Munang makikita nyo, baka one day may tatawag o mag-invite for a meeting. No, dapat may wisdom. Nakuha? So yung mga style na yan, natatawagan ka, hindi, luma na yan, obsolete na yan. Nakuha? And here they were scheming to harm me. So I sent messenger to them with this reply. So alam, may wisdom. Ano yung potential? Ano yung sinasabi nating potential natin? God's wisdom, God's power, through the Holy Spirit. So dito, nadidiscern ni Nehemiah yung plano ng enemy. Sabi niya, nako,
Ini-scheme lang ako nito, tinitrick lang ako nito, pero i-harm ako. So, anong ginawa niya? I sent messenger to them with this reply. I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? Bakit ipapatigil yung trabaho? Bakit ako magpapadisturb sa inyo? Ano sabi niya? I'm carrying a great project. Yung katabi mo, may dala-dala yan na great project. Kaya huwag kang magpa-disturb, huwag kang magpa-outsmart nang dahil lang sa mga meeting-meeting. Ito yung nangyari nga sa Dubai. Kaharap mo mga mayayaman. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, okay, ganito gagawin natin. You decide. Mag-usap kayo. Pag nakatapos kayo, kukunta kayo sa akin, punta kayo ng Davao. Doon tayo mag-usap. Huwag niyo akong isalang dito sa meeting after the next day meeting. No, hindi ako ganun. Tumayo yung si Mr. Ibang klase si Bishop. Of course, huwag niyo akong idaan sa meeting. Ako nga, may meeting nga ako sa PCEB. Even until now, they asked me to confirm sa Cebu Diamond Residences, Bishop, kailangan kang mag-join sa Philippine Council of Evangelical Bishop meeting. Hindi ako sumagot. Why? Hindi ako mahilig sa meeting. Busy ako. Bakit? Anong ginagawa ko? I'm carrying on a great project for nation transformation. Hindi ayaw ko ng meeting. Mag-uusap tayo sandali. But dapat yung trabaho tuloy-tuloy. Nakikita nyo nga, even sa kami, sa prime leaders, uupo lang ako sandali. Nandiyan sila, Colonel. Uupo lang ako sandali. Instruction. Iwanan ko sila. Hindi ko oras yung meeting. Kasi kung puro ako meeting, pareho na ako sa ibang pastor. Walang ma-accomplish. Dahil sa meeting. Every Monday, magbi-meeting, fellowship. Walang na-build. Monday, busy ako. Nagbi-build ako. I'm carrying a great project of the Lord. Muna, kayo, dapat intindihin niyo yan. Huwag kayong magpapadala. Yung mga meeting na yan. As long na yun yung direction ng Lord. So you can check your heart. You can listen to the voice of the Holy Spirit. Nakikita nyo, hindi nga ako umati ng ministerial fellowship. Kasi kung nag-aatin ako ng ministerial fellowship, wala akong mabuild. Sasabihin ko to sa inyo. Kasi, bakit ko ito sinabi? Nakikita ko kasi sa kanila Puro meeting lang. Pero tingnan mo, minabuild ba? Tingnan nyo kung simbahan lumago ba? Pag nakita kong lumago yan, join ako sa inyo. Maraming activity, program ang simbahan. May pupunta sa akin mga bishop, join tayo ng ganito, Jesus reigns. Prove to me na yung churches na nasa Jesus reigns lumago. At sasama ako sa inyo. Hindi yan ang inuutos. Hindi yan trabaho natin. Trabaho natin, Great Commission. Winning souls and making disciples. Yun ang focus dapat. Hindi yung puro meeting. Nakuha? Kaya sabi mo sa katabi mo, yung meeting natin, bawasan natin, focus tayo sa Great Commission. Alam niyo kung gagawin niyo yan? Isipin mo, bawat network, mag-cutting kayo ng meeting. Din gawin niyo, kayo nga grupo, mag-win souls. Mahaba yung meeting nyo. Pagkatapos yung win souls, madali lang. Tapos gusto nyo i-bless kayo. Bukasan nyo yung meeting. Engagement tayo. Sabi ni mga grabe, minamilitary tayo ni Bishop dito. Yun ang dapat gagawin. Sayang yung oras. We are running out of time. Ang dami pa nating puntahan. Dapat marami pang engagement sa barangay. Amen. And here this reply reveals a fifth and sixth means of protecting your potential from attack. Ano sinabi dito? Number 5, stay away from opposition. May mga opposition talaga, stay away. Nehemiah sent a messenger instead of going himself. When his enemies summoned him, ginawa niya, hindi niya pinuntahan. Umiwas siya
sa mga taong, that's why always surround yourself with positive people. Don't surround yourself with negative people. Basta na-discern mo yan, o possession yan, huwag ka nang magstay dyan. Kasi utak niyan, sanbalat. May spirit behind yan. Stay away. And number 6, of protecting your potential from attack, don't waste time talking. Dapat yung talking mo doon sa winning souls and making disciples. Yung ginawa ni Nehemiah, ayaw niyang makipag-meeting kasi ginawa niya, may trabaho siya. He's carrying a great project. Alam niyo yung dinadala niyo yan? That's sinasabi na great project in winning souls and making disciples for nation transformation. Hindi ba great project yan? Pagkatapos mas mahaba yung meeting nyo? Sige. Inhale, exhale. Try to cut down those meetings. From top, down. Bawasan nyo yan. Di ba may epekto yan? Try. Kasi walang mangyayari. Puro lang tayo kwentuhan. And here, don't waste time talking. He refused to stop his work to talk. Ito yan. Hindi niya pwedeng pigilan yung trabaho. Tayo yung pinakatrabaho natin, community engagement. Nakuha. Even when Sanballat sent letters 4 and 5 times, requesting Nehemiah to come to a village to talk, and tried to intimidate Nehemiah by suggesting that he would soon be in trouble with the king of Persia. Anong ginawa ni Nehemiah? Nehemiah remained firm in his stance. He again sent letter instead of going himself, and he accused his opposer of making things up in their heads to create trouble. Hindi alam ng mga Sanballat na meron kang favor, meron kang blessing, merong permission from the king. Alam niyo ba yung permission natin from the higher court? Walang ibang mas mataas na nag-utos sa atin to go and make disciples. Yung katabi mo, pag magseryoso yan, sige, ganun naman yung katabi. Kung ikaw magseryoso ka lang, nagawa mo nga yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, how much more yung inuutos ng Lord sa iyo kung magseryoso ka lang? Anong sikreto? Anong ginawa ni Nehemiah? Every time he go to his room for prayer. Meet up times, instead na magsasalita siya, nagpipray siya. And God answered him sa kanyang panalangin. Problema kasi, sa panahon na may mga tests and trials, minsan nakakalimutan natin magdasal. Nakalimutan natin na magpipray. But si Nehemiah iba. Every time na may trouble, he go to his room for prayer. Amen? And that's why, number 7, protecting your potential from attack, you too must remain firm in your decision. Yung decision mo dapat maging firm ka. Alam mo, mula nung nag-umpisa ako, wala akong ibang iniisip, Lord, hindi ako pwedeng maging busy. Maglaan talaga ako ng oras para sa inuutos mo sa akin. Alam nyo, kung titingnan nyo yung, ito sila Pinay. Ito, nandyan pa si Pinay. Hindi si Pinay I do not know kung minaalala siyang nag-absent ako sa care group namin. Hindi lang dyan sa Pasika, even the other room, the other area. Andito sa likuran. Hindi lang sila. Pupunta ako ng Turil. That's why nandyan yung network ni Oyi, Raylan, network ni Efren, network ni Babes, network ni Weng. Saan nag-umpisa yan? Twice a week ako pupunta ng Turil. Kahit bumagyo man, umulan.
inabot na kami ni Mrs. Bishop, nakauwi kami ng, nagkaroon ng flooding dito sa tourist. Siya pa yung nagtulak sa multicab. Kasi lagyan ng tubig, hindi na umandar yung multicab. Tumigil ba kami? Hindi Tuloy-tuloy yung trabaho. Pupunta ako ng bundok, pupunta ako ng bukid. Kasi meron akong ginagawa. Kasi kung napuro meeting ako, hindi tayo lalago. Sa tingin niyo ngayon, kayo, you are more than enough. You are more than able. Kailangan mo ba ako pa ang gagawa ngayon? Gusto niyo bang makita niyo nga buong barangay uubusin ko sa isang araw? Ginagawa ko to. Why? Committed ako, dedicated ako sa trabaho ko. Nagtatanong kayo ngayon, bakit si Bishop gibless ni Lord? Of course, kasi patay ako kung patay sa gawain ng Lord. Ito yung network. Kita niyo yun? Ojing. Nandiyan si Ojing. Sino yung mga old? Bago na lang tong iba eh. Sino nakaranas dati? Yung si Lloyd. Yung si Lloyd. Madayo days. Hindi niyo ako makita na nandun sa coffee shop. Kikita niyo ako sa kali, ipipreach. Umipik to. Tingnan niyo yan. Yan, tayo, Lloyd. Tanaw si Lloyd. Hindi ba mai-inlove si Leah dyan? Tingnan yung old. Si Archie, Ojing, tingnan mo yan. Ayan. Good job. Tingnan mo yan, Pinaglipasan ng panahon yung mga yan. Tingnan nyo sila ngayon. Walang ang kay Roger. Para ba? Sabihin lang, pabor-pabor to. Si Roger. Yan. Hindi ba mai-inlove si Leah dyan? Pero nakita mo, na-develop sila. Dahil may day in E silang nare-receive. Kung pangit yung bishop nila o pastor nila. Tingnan nyo. Kung pangit yung bishop, ano nangyari? Ay, muliwat. Grabe talaga kayo. Galing yung mag-react. Pero tingnan nyo yung nasa kanan, Uy, malaki ang hindi nyo alam. May plano si Lord dyan. Kita mo yan? Anyway. So ano ang dapat gagawin? Number 7, you too must remain firm in your decision. Ngayon, nakita nyo na yung before and after. Nakita nyo kung ano yung nakaraan nyo. Ano yung ginawa ng, kita mo yung shaping na ginawa. Yung si Rudy na lang, paano kaya din-develop ng Lord yun? Yung si Lloyd, paano kaya sinishape ni Lord si Lloyd na magiging ganyan ngayon? Ojing, kung wala to sa church, I don't know to ano magiging mukha ng mga to. Grabe. Yun, nandyan, nakita nyo sa picture. 16 na yan. Pero lumalaban. Tingnan mo. Kita mo yan, Kung sakali, kung hindi na-disciple si Ojing, lilipasan ng panahon to. Ikaw lang pastor tong nagtitiker. Sa tingin nyo, akala nyo kayong nagtitiker sa akin? Tingnan nyo. Ano yung hitsura? Tingnan si Janet. Nakakatuwa yung before and after, no? Pero tingnan nyo si Bishop. Still, walang pinagbago. Dahil mindsetting to. Iba kasi yung iniisip nyo. Pag positive thinker kayo, iba ang dating. Because mind is so powerful. What do you think you are? Tingnan mo yan, tingnan mo na develop na. Laging sumasama sa kanyang leader. Na important. Yung mistiso na leader, na-receive niya. Kita mo yung epekto. Number 8, in protecting your potential from attack, refuse to be intimidated by your oppressor. Dapat hindi ka ma-intimidate.
These are the 7 and 8 factors in protecting your potential when you are under assault. Nehemiah used many methods to fight for his vision. You must employ the same method to preserve your potential from attack. Maraming paraan ang enemy to cripple you. Maraming strategy na ginagawa ang enemy para lang i-lower mo yung firearms mo or yung guard mo. But dapat mong intindihin, hindi ka dapat magpa-intimidate sino man yung oppressor mo. Dapat mong maintindihan, anak ka ng Diyos. At meron tayong Spirit of the Lord within us na tinatawag natin indwelling of the Holy Spirit. Yung mga accuser, opposition, wala silang magawa sa atin as long na tayo tatayo. As long that we will stand in our ground in protecting our potential. Kailangan maproteksyonan yung potential natin kasi sayang pag hindi tayo marunong mag-protect, tayo ang magsasuffer. Okay? Amen. Kailangan nating proteksyonan kung anong dapat proteksyonan sa ngayon. Merong maninira sa labas. May nagpaplano ng masama. Dapat importante, always ready. Yung mga engagement natin, tuloy lang, laban lang, sama-sama, tulong-tulong para sa totoong pagbabago. Gusto natin ma-secure ang city, ma-change ang city, dapat tayo sama-sama. Okay? So, magsitayo po tayong lahat. Gagawin natin ngayon, hindi talagang mayroong mga opposition, may mga tests and trials. I do not know sa pinagdadaanan nyo, maybe some of you may mga karamdaman, no? Yung iba may mga oppression, at lalo na sa suicidal tendency, ngayon ang napakarami. Tomorrow, mayroon kami pupuntahan para ma-redeem yung place dahil rampant masyado yung nangyayari ngayon na mga demonic attacks. So, kailangan nating mag-engage. So, instead na pupunta ko ng bukid, pupunta kami para patulungan yung iba na nangangailangan. Ang importante, alam mo yung calling mo. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na naririnig mo ako. Ako, 60 years old na. But yung trabaho ko, ginampanan ko pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Why? Kasi hindi dapat sayangin yung calling natin. Importante yun. Importante yung potential natin, hawak-hawak at marunong tayong mag-protect. Okay? As you bow down your heads. And even right now, you can lay your hands sa portion area na mayroong karamdaman. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, as I apply your blood, Lord, the blood from the crown of thorns and even the blood from the 39 lashes, I rebuke any form of diseases right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. I rebuke spirit of sickness in the name of Jesus. I blind and bind the enemies of our potential. And any attack, we blind and bind and render them powerless in the name of Jesus Christ of Nazareth. We command all unclean spirit and demons to go into the abyss where they belong in Jesus' mighty name. Any spirit behind oppression, we rebuke them in Jesus' mighty name. Spirit of oppression, obsession, we command go into the abyss where you belong. Oh, Rabayasende, Sikarababayasende. Lord, give strength to your people in times of tough times. Sa mga struggle, Lord, give them comfort. Give them, Lord, strength to overcome. Give them the power, Lord, to overcome the works of the enemy as I blind and bind the rulers, the powers, and the principalities. I declare, Lord, that the citizen of the kingdom, Lord, ikaw, Panginoon, tuloy-tuloy, Lord. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. As I apply your blood, Lord, they will be covered and protected. Even the work in Dubai,
sila Richie, Lord, and even Jason and Rosie, even the entire group in Dubai. I pray for covering, Lord, covering and your protection for them in Dubai, even in the Arab world. Continue to use them in a mighty way. Continue, Lord, to give wisdom, knowledge, and understanding. Continue, Lord, to use them to win souls and make disciples in Dubai. Hallelujah. Continue, Lord, as I release the anointing of increase and multiplication. Urabayasende, Osikarababayasende. Continue, Lord, not only in Dubai, even the other part of the globe. Continue, Lord, to use us to spread the good news of the kingdom. Here in Davao, continue, Lord, to shake the kingdom of darkness for your people, Lord, to invade every barangay in every territories, oh God. And as I apply the blood, I declare the victory on the cross of Calvary. Thank you, Lord. Lahat bigyan mo ng kalakasan. They can fight a good fight of faith, Lord. Lord, you are their defender, oh God. You fight for our battle. You fight, Lord, for us. Thank you. As I apply your blood and declare, Lord, the victory on the cross of Calvary, and God's people say, Amen and Amen. John chapter 10 verse 10 says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." As we obey His word today, always remember that God will help you achieve those impossible dreams because God is your partner. Let us bring back our tithes and give our best offering to Him. Let's go! Come on, let's praise the Lord! Rain down your blessings upon us, Lord! Hey! Looks like tonight the sky
declare this in 1, 2, 3, go. I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply your blood, the blood from the crown of thorns, I speak, Lord, freedom from toil, power to get wealth, even money magnet, even unexpected blessing to be poured out. I declare and decree this afternoon that your people who obey the principle of the kingdom will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. As I declare, Lord, Presley blessing, lift up your hands. You may leave this place today totally absorbed with the facts that nothing is impossible with God, that the desire of your heart, anointed of the Holy Spirit, can lead you from victory to victory. The things that you desire, God will give it to you because He is your loving Father, just waiting for you to ask and receive. Receive this blessing in the name of Jesus. And now may the Lord bless you, and may the Lord keep you, and may the Lord make His face shine upon you, and may the Lord be gracious unto you and give you His peace. Shalom, everyone. Shalom. Amen. For our announcement, please take note, leadership group meeting, that would be per network. Make sure you are connected to your leaders. And this Friday is our LPYM concert, the last LPYM for the second quarter. That would be hashtag Road to Divine Appointment. So, a full house na to on Friday here at Almendras Gym. And pre-divine appointment, 6 days more to go here at Almendras Gym. And our divine appointment is scheduled on May 25 and 26, that is Saturday and Sunday, still here at Almendras Gym. And see you next Sunday with the same service schedule here at Almendras Gym. I think that's all for our announcement. Just have your group huddles outside so that we can give way for the last service. God bless everyone and shalom. Maingong tanan, abot na mong ipaabot, ang nato na mong pagkasalamat sa La Philippines Movement, uban sa among bukan, captain, sigil sa Landaw, sa Council, ODIC, alis kami, sa kagawan dito sa barangay Tambugong, among ipaabot, nato na mong pagkasalamat, ubos sa gidumalahan ni Bishop Rob Ubos, o ni Pastor Relan o sa iyang magtitulusap na asawa si Pastora Oye o sa kang Pastor Dante po nga maukoy usa nga pastor dinhi sa City diri sa Barangay Tambugong o sa iyang mga kaubanan nagkalambigit niining dako kayo nga bulwaton nga in-up drive maghihimo dinhi sa among barangay. Daghan kayong salamat sa inyong pagkanunayon po pagsuporta sa among barangay.